understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. You President, can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read quoting it. the Kindly gentle read it. lady Kindly read it when I into the responded to her record. question. Sandro Marcos at Erwin Tolfok naduwag sa Brief 18. Anak ng malita naman, oh. Wala eh. Si Sandro Nautal nung tanungin patungkol sa mga akusasyon ng mga Marines na nag-deliver ng mali-malitang pera sa Ilocos na siya po mismo ang tumanggap. Nautal, nabuwaiset sa nagtanong. At ito, sinabi rin po ni Tolfok na hindi na daw nila ipatawag ang Brief 18 sa Blue Ribbon Committee hearing, anak ng kagwang. At mukhang wala na talagang hearing. O ito na nga ho yung sinabi natin. Oras pag naagaw po ng bendalo ng Malacanang ang leadership ng Senado, talagang wala nang mangyayaring investigasyon. Kawawa ang Pilipino. At makatutok na lamang sila sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pia Cayetano nakaganti kay Hontiveros. Nagmistulang ugag at tangingot. Si salamat kaayo Mr. Chair sa debate nila kagahapon sa special session. Anak ka ng kagyan. Ubob talaga si Hontiveros, no? Siyempre, Kuya Bongo aarestuhin na umano dahil sa nakaambang paglabas. Nandyan na daw eh. Ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Binunyag po mismo yan ni Kong Pulong Duterte. Wala na, uubusin talaga ang mga Duterte block dyan sa Senado. Ipapakulong talaga ng bangag na gobyerno. Ubusin nyo na. Magandang tanghali sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Umpisaan po muna natin ang pagtatalo ni Senator Pia Cayetano at ni Hontiveros. Bago po natin pag-usapan yung duwag na Erwin Tolfok sa Brief 18 at si Sandro Charis Marcos. Ito po ay may kinalaman sa ginagawa po nilang bill patungkol po sa Department of Health, no? Tungkol sa mga promissory ng mga ilan nating mga kababayan sa mga ospital. Pag na-ospital po sila, humihingi ng tulong sa gobyerno, meron silang amendments, may bill silang ginawa, pero nasita po ni Senator Pia Cayetano itong si Hontiveros na nagbipistolang tanga. May binabasa po siyang mga amendments na hindi nakalista sa bill. Pakinggan po natin ang bardagulan ng dalawang babaeng senador. Alright, then dako na po ako, Mr. President, sa kung hindi na magpapatuloy yung kasalukuyang promissory note system, ano naman ang kahit papaanong mga garantya o reassurance sa mga ospital na they will be eventually paid. The bill proposes at least 5 which may be used either singly or in combination with each other. So the promissory note or yung katumbas ng promissory note shall be secured by any or a combination of the following: a mortgage over real or personal property of the patient, a relative, or a co-maker. B, a guarantee of a co-maker who shall be jointly and severally liable. C, a deed of assignment. Dito, importante, Mr. President, gentle lady, yung papel ng mga government financial institutions. A deed of assignment of the loan proceeds or benefits entitlement from the Social Security system or the government service insurance system in case the patient is an active member thereof. D, a guarantee letter from the Philippine Charity Sweepstakes Office, and in the case nga po of indigent and financially incapacitated patients, a guarantee letter from the Department of Social Welfare and Development or the Department of Health. Mr. President, Patay. perhaps the sponsor can enlighten me.
Because, with all due respect, yung binasa niyo po is Section 2, which states the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun ang binasa niyo. So this is, the promissory note will be secured by these items, yung inisa-isa niyo. What you told me is ito yung mga kapalit ng promissory note. Hindi ho yan ang nakasulat sa bill ninyo, Mr. President. Patay! Oh, bub! Ubab! Ubab kasi... Babae, buba! Ayan. Ba't iba yung binabasa mo? Gumawa ka ng bill, tapos hindi mo binasa yung mga nakasulat, iba yung binabasa mo. Baka iba yung nabigay na index card. O, paano na yan? Iba daw yung binasa mo, Hontiveros. Sumagot ka. Ngayon na, pakli ang buang. No, Mr. President, it will be a different system. Kung dati the indigent patient and his or her family were on their own to execute a promissory note kahit Hindi wala nasagot. or kulang na kulang ang anumang collateral. Here, there is a promissory note in their name but backed up not by them by their loan sum, pero itong mga social protection and government financial institutions. So babalikan, If- sorry, Layo just na so for sagot. clarity lang, Yes. binabalikan niyo yung unang question ko kasi yung question natin ngayon is your response to me. Yes. So which one first? Oh, Because sabi hindi ko ba po, tayo- Mr. President, na without leaving this topic, just para hindi So, ko balikan natin malimutan. yung sa numbers. Yes, Okay, I just sure. want to add Okay. yung sa Can I comment on that one? Yes, Kasi Mr. otherwise, either I'll comment on this now or Yes. ililista ko lang kasi It's all right, Mr. President. sige. So the gentlelady may her proceed. honor's theory is that based on the claim of private hospitals to PhilHealth, and her honor said it is 7 to 10 billion, yan yung ina-assume ng ating sponsor na amount that is needed to cover indigent patients. Yes, Mr. President. Saan ho nanggaling yung figure na yon? From PhilHealth, Mr. President. Patay. We What is the exact Bubo samat pala. line item for that? Because I've sponsored the budget of PhilHealth and maraming hinihingi ang PhilHealth. So hindi ko kayang tanggapin na yan necessarily ang pang-indigent because the record also shows napakaraming indigent patients who don't bother going to the hospital because alam nilang wala silang pangbayad. So this is probably the bill for lower middle class or middle class patients who cannot even cover the bill. Hindi pa yata ito yung sa indigent. So we have to be clear if we are going to mention numbers that this definitely covers the sector that we are referring to. Yun lang naman yung reason kung bakit nagtatanong ako ng numbers kasi nakakatakot magpasa ng batas na to at batas ko to at gusto ko naman talaga siyang pagandahin na hindi tayo clear sa figures natin, Mr. President. Yun na nga, di pa rin nasagot ni Hontiveros yung sinabi ni Senator Pia Cayetano na bakit yung binabasa mo wala dito sa bill na gusto mong ipasa. Kasi kailangan pala, kung meron kang bill na pinapasa, kung ano yung nilagay mo dun, yan yung basahin mo. Kung may ginagawa ka, kung may binabasa ka na wala dun, sabihin mo na idadagdag ko to. So, hindi pa rin maliwanag. Yun lang ang gusto ni Senator Pia Cayetano na linawin. Hindi sagutin ni Hontiveros ang bubo. So her honor made a statement that there are other ways the bill intends to Ito na. support the indigent patient. And her honor mentioned letter A, B, C, D, E. Sabi nyo, 5 po yun. Ang sinasabi ko po sa inyo, kindly educate me because yung sinabi nyo, wala yan sa bill. Patay. Ang naka-enumerate dyan na 5 items are, it says the promissory note will be secured by any of the following. So may promissory note pa rin. So her honor is simply addressing dalawang sitwasyon natin. Sino ang kailangan magbigay ng promissory note at based dun sa dito sa amendment nyo, the indigents will no longer be required to execute a promissory note. Tapos dinagdag nyo, pero ito yung mga pwede nilang gawin. Wala nga ho yun. Yung sinabi nyo, wala sa bill nyo. Ang nasa bill, yung mga 5 items that are used to secure a promissory note. So that covers the people who need to pay a promissory note. So, her honor has to clarify this because it's not, what she's saying is not in the bill.
Actually, Mr. President, it is in the bill. In fact, in answering this question, nag-take off po ako dun sa page 3, line 17, section 2, Oh, in-insist na nandyan kinwote daw. ng gentle lady from Tagigan Pateros. And kaya tinalakay ko po yun na in lieu of the current promissory note system, it's still called the promissory note here, pero hindi na po yung solong mga collateral o ano pa mang meager resources na meron yung indigent patient or family ang magsisecure niyan. Ang magbaback up na po nun ay yung mga social protection agencies at saka government financial institutions natin tulad ng SSS, GSIS, PCSO, DSWD, DOH. So in effect, Can Your the Honor promissory specific- note, if I may just complete sure. this last sentence, the promissory note will no longer be issued by their lonesome nga po ng indigent patient and family, then bahala na sila sa buhay nila kung paano i-honor. Ano, bahala In a way, sila? it will be for the benefit of the hospital na mayroong hindi yung mahirap na iyon, pero may government institutions na nagsisiguro sa kanila na you will be paid, Mr. President. Wala nga daw sa bill mo. Sabi ni Pia. Anak ng kagwang. Saan ka nagbasa? Should we suspend? Because what Her Honor is saying is not written in the bill. So, Oh, yan I na. don't know if We Her may Honor suspend, would Mr. President, like but- me to approach and try to explain, because I understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. You President, can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read quoting it. the gentle lady Kindly read it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record, because yung binanggit niyong 5 items, nandyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga kung binanggit nyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi nyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by the following. Perhaps Your Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. Hindi pwede kasi yung intention natin hindi klaro sa batas. Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments because Oh, lol! Gisado! Salamat kaayo, Mr. Chair. Nandyan daw yung sinabi mong 5. Kaso nga lang, hindi mo nilagay sa bill mo. Ilagay mo sa bill mo, buang ka. Ayan, napahiya dyan si Hontiveros. Pag pumilit ka pa, hindi nga nakalagay sa gusto mong gawing panukala. O, mabuhay ka. Senator Pia Cayetano, nakaganti rin si Senator Pia dito kay Hontiveros. Mahina pala si Hontiveros sa math. Pero pagdating sa pera, di ba, PhilHealth Queen yan? Kasi nga, pag gumawa ka ng panukalang batas, kailangan nakalagay doon yung gusto mong mga ipapatupad. Hindi po pwede na may panukala ka, pero hindi mo nalagay doon sa gusto mong ipatupad. Kaya, malabo ho yan. Ayan po ang katotohanan. No? Ito, sa Senado pa rin tayo. Ay, sige, ano muna tayo kay Charis, no? Kay Charis muna, kay Charis. Sa Kongreso muna tayo, sa Kongreso. Palike muna kay pa-share. Alam naman po natin na itong si Sandro Marcos, binira po ito ng 18 Marines, no? Yung mga brave soldiers natin na nag-deliver po ng mali-malitang pera po diyan sa Ilocos. Sayang nga lang to itong mga isiniwalat nila kasi mukhang naduwag dito si Tolpok. Hindi ho na talaga magkakaroon ng Blue Ribbon hearing at hindi na po ipapatawag itong mga Marines. Pakinggan po muna natin yung akusasyon ng Brave 18 dito sa pamilyang Marcos.
bago po natin i-play yung sagot naman ng budlat ng mata na si Sandro. Ito, pakinggan po natin. Ako naman po, na-experience ko rin mag-deliver kay former Speaker Martin Romualdez sa number 42. Humigit kumulang 20 malita. At isang beses din... Number 42, 20 maleta. Yes, sir. Isang beses din na napasama ako doon sa Aguado. Hindi ko matandaan kung ilang malita po yun. Noong September 5, 2024. At minsan din, nataasan din ako na magkuha ng malita na basura doon sa number 6, Baliberde 6. Kinukuha ko kay Aris Tutel Gangob. Yun yung caretaker po doon sa Baliberde 6. Siya po sa kanya namin kinukuha yung malita from Baliberde 6 to Horizon. Yun lang po. Bale po kasi nung time na yun, sir. Ano yun? May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX 8886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Saldi doon sa Ilocos. Ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po si Ronnie Sibilya po. Hindi ko matandaan kung sino po yung nakaupo doon sa backup. At sir, nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po, sir. Isa na kayo nyo sa eroplano. Yes, sir. Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Nasa inyo yung kopya ng airway bill? Ano po niyan, sir, is si Martin Romualdez po. Ang Secure. ng plane namin, sir. Private plane. Pakiulit nga, saan nyo dinala? Sa Lawag City, sir. Nag-flight kami, sir, sa Lawag. Then dinala namin sa Paway, sir. Pagdating sa Lawag Airport, papaano kayo nag-transport? By boat? By land? Papaano? By land po, sir. Bali, may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel, sir. Uniform personnel assigned saan? Assign po ni President Marcos po. Ano ito? Mga PSPG? Provincial Halo na, sir, kasi police? may nakita kong may SWAT na, sir, nag-escort sa amin. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo, ha? May SWAT, sir, at saka local PNP siguro, I think PSPG, sir. Okay, so pagdating doon, magmula doon sa airport, dumiretso kayo sa... Saan kayo dumiretso? Sa bahay ni, sir, Bongbong Marcos, sir. Sa bahay ni Bongbong Marcos. Yes, sir. Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos? Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila, sir. Sinabi ng boss mo. Yes, sir. Pupuntahan namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos, sir. Yung boss nyo na si Saldico. Yes, sir. Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At sino ang tumanggap nung dala ninyong maleta? Ang sumalubong sa amin, sir, si Kong Sandro. Siya po Ano yung yan? nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir. Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong Sandro na ito? Congressman Sandro Mangcos po, anak po ni President Bongbong Marcos. Daling ka, Sandro. Paano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos? Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po nun. Maliban doon sa sinasabi mong delivery, nakiilang ulit kayong nagdala ng pera? Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila po. Sa bahay niya, sa Ilocos? Yes po, sir. Maliban doon sa Ilocos, saan pa, kung meron man? Yun lang po, sir, iba-ibang kasama ko po siguro yung katichigar, sir. Ayan, yung dalawa nagkaroon ng koraborasyon, no? Ayan ang maliwanag. Na nagdala sila ng pera doon sa Ilocos, ang tumanggap si Sandro Marcos.
Putang ina, from factory ng perang ninakaw nila, papuntang Pasay, nilipad papuntang Lawag, from Lawag, trinabil na po nila, papuntang bahay ni Sandro, sinalubong pa ng PSD yung mga malita, anak ng gagang. Teka lang hanapin ko lang yung picture na sinasabi ni Sir, no, kung hindi ko pa na-delete, na katunayan na sila po ay nagkikita ni Sandro. So, ito yun ayan. Dito natin sa Ayan po yung picture na sinasabi ni Sir. Siya yung nagpa-picture. Paano yan ngayon, Sandro? May ebidensya. Putang ina. Tapos sasabihin na naman, wala yan. Tinanong si Sandro patungkol dyan. Siyempre, ang kawatan, hindi umaamin. Mukhang nabad trip pa nga ho siya sa tanong ng media patungkol sa mali-malitang dineliver sa kanya. Ayan po na picture Ebidensya, nagkaroon ng koraborasyon, ang tawag dyan, testimonial evidence. O ito, tinanong si Sandro, budlat ang mata. Pakinggan natin. We don't dignify the testimonies of those fake Marines. Actually, bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo, ay nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Okay? Plan mo So, on filing a complaint po doon versus sa mga is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng pag-listing. Huwag na. O lol! Budlat ang mata, naduwag na. Magsampa ka doon ng kaso. Hindi daw worth it na magsampa ng kaso. Huwag na daw bigyan ng panahon. Kasi nga, pag nagsampa ka ng kaso doon, may ebidensya sila, iyak ka. Ayan yung ebidensya, Sandro. Naduwag ito sa 18X Marines. Paano na yan, Sandra? Yan yung picture. Alahan naman. Anong ginawa nila dyan? Ang liwanag sa sinabi nila, nag-deliver kami ng malita sa bahay nyo. Paano yan? Charis. Budlat na rin mata ni Charis talaga. No? Tigil mo na yung bisyo mo, dong. Sa bagay, maraming pera pang bisyo, mali-malita Ayan po yung sinasabi ng Brave 18. Ako sayang lang talaga yung mga, alam mo yun, mga gusto nilang isisiwalat, no? At sila po ay nagpapatutuo na nag-deliver sila ng mga mali-malitang pera. Hinatid nila sa mga kabahayan, detalyado, may mga ebidensya, may mga picture, may mga video. Yung video na nagbibilang ng malita, yung malita na sira yung zipper, nalagdagan. Diyos ko, anak ng kagwang. Tsaka meron nga hong testimonya pa na putang na ninakaw na nga nila yung pera ng hindi Marines yung pera ninakaw ng mga politiko, tapos yung mga assistant nila ninanakawan pa. Kinukuhaan daw, kulang lagi daw ng 10 milyon. So yung John Paul at Mark Tiksay, milyonaryo na yon. Nasaan kaya tong animal na yan? Lumabas kayo, John Paul at Mark Tiksay. Siguro binubutas, binabawasan yung ano. Pero sabi nila, hindi kami nagbabawas, sabi ng Brave 18. Yan na nga ang malungkot dito kasi nga nagkaroon na sana tayo ng liwanag laban dito sa mga buwetre sa kaban ng bayan na magkaroon ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee, no, sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, Rodante Marcolita, Pia. Ang problema no, pili talaga nilang inagaw yung liderato, inutos ni Bangag, inutos ni Bakay, agawin nyo kasi magtuloy-tuloy yan. Nakaisa tayo doon. Pero yung isang na Blue Ribbon Committee hearing, hindi pa po enough yun. Kasi naging limitado dahil ginigipit, no? Dahil merong sigalot sa liderato, ginulo nga ng mga hinayupak. So ngayon, naagaw nila yung liderato, so hindi na po walang gulo, sumaliwanag ang grupo ni Cayetano Black ay sumunod sa batas. Nanghinayang lang talaga tayo
Dahil itong si Erwin Tulfo, hindi na po magpapatawag ng Blue Ribbon. Na nangangamba rin po itong si Atty. Libby Baligod na hindi na po sila ipapatawag. O ito, pakinggan po natin yung hinaing ni Atty. Baligod. Narito. May agam-agam ang legal counsel ng Brave 18 sa pag-upo ng bagong liderato ng Senado, lalo na sa investigasyon ng flood control anomaly. May panawagan naman sila sa bagong Senate Blue Ribbon Chairmanship. Si MJ Mondihar magbabalita. Naasahan na raw ng Brave 18, mga dating sundalo at security personnel ni resigned Congressman Zaldico na magkakaroon nga ng balasahan sa liderato ng Senado. Sa kasalukuyan ay tuluyan ng nakaupo bilang Senate President si Sherwin Gatchalian. Ganap na rin ang chairmanship ni Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee na may hawak sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Kasama si Tulfo sa tinukoy ng Brave 18 na pinagdeliveran umano nila ng mali-maletang kickback sa flood control. Issue na maraming pinabulaanan ni Senator Tulfo. Dahil dito ay nababahala si Atty. Levy Baligod na baka hindi na makapagsalita ang kanyang mga kliyente sa Senado sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Panel. Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Ayon pa kay Atty. Baligod, mahalaga sana ang independence ng Senado lalo na sa mga investigasyon ng korupsyon. Matatandaan na naging ganap ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magpatawag ang Malacanang ng special session. At si Senator Joel Villanueva ang pantreseng mambabatas na dumalo sa plenary dahilan para makuha ng Gatchalian block ang 13 votes o majority votes sa 24 ng mga senador. Captured na ang legislature, so wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. Mga dating Marines ang karamihan sa Brave 18 na may personal knowledge sa deliveries ng mali-maletang pera sa mga malalaking personalidad. Kaya tanong ni Atty. Baligod, lilitaw pa kaya ang katotohanan sa maleta scheme sa bagong Senate leadership? Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. At there is an emerging school of thought in international humanitarian law that if there is a systematic and widespread corruption perpetrated by government, that amounts to a crime against humanity. Dahil dito, nanawagan ng Brave 18 sa bagong Blue Ribbon na imbitahan sila sa susunod na pagdinig sa flood control. At huwag raw silang ituring na kaaway ng pamahalaan dahil ang nais lamang raw nila ay ilabas ang katotohanan. Yung rule of law, yung batas natin, weaponize para habulin ang mga kalaban sa politika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Tingnan nyo po yung 18 Marines na yan, gusto nila talaga magkaroon ng Senate investigation sa Blue Ribbon. Ang problema nga ayaw po ng grupo ni Lacson at Tuta Soto noon talaga, hindi sila pinapatawag. Dahil alam nila ni Tuta Soto na matindi mga ebidensya nila. Meron pang Fairless 14. Nadagdagan pa nga ng 4 na, mas matindi nga rin po yung mga isinisiwalat nila. Kaya nung si Cayetano na nagiging Senate President, tabigyan po sila ng puwang na isang bisis lang po nagkaroon ng ng Senate investigation sa Blue Ribbon. Kasi yun ang gusto ng taong bayan eh. Ang dami ng ebidensya, nagkaroon ng koraborasyon, lahat-lahat. Kaya natatakot sila eh. Tapos ngayon, inagaw nila yung liderato, 12 lang sila. So si Bindalo Erwin Tulfo yung nagiging Blue Ribbon Committee Chairman, siya yung inaakusahan eh. Alam mo yung panluloko sa atin, halata na. So ngayon, nagtagumpay sila kagahapon, naagaw nila yung liderato, nag-change of ng leadership. So nakarelax sila. Dahil kay Joel Villanueva, nagiging bayani nga daw si Joel sa kanila eh. Nakaka-relax sila, hindi sila kinakabahan Na ito, naduwag si Erwin Tulfo kasi natanong po sila ng media kung iimbitahan pa ba yung Brave 18
sa Senate investigation dyan sa Blue Ribbon Committee. So ngayon, naduwag si Tulfok. O narito, pakinggan po natin yung sagot ni Erwin Tulfok. Napakasayang talaga. Yung mga sakripisyo ni Bato, no? Grabe, sayang na sayang. Sakripisyo ni Jinggoy. Sinira lang ng dalawang traidor na si Escudero. Kasi sisabit talaga sila sa mga flood control issue. Ito ang sagot ni Tulfok, ayaw na daw ipatawag. Oh. Yung government, iimbitahan ko po ulit. Salita na ho yun, paulit-ulit na lang. Unless kung meron silang bagong testigan naman, credible. At gusto natin sa Blue Ribbon, magdala sila ng dokumento. Hindi yung turo ng turo yung mga lintik na yan. Mura Madali lang pa magturo eh. Turo kita, ikaw, naganggap ng maleta, lahat kayo media. Tingnan mo pati media, nagdadalawang isip pa. Sa media, sa Senate, kita mo kabastusan na yun. Dahil gusto na supportahan sinabi ni Senator Marcoleta na may mga reporter, media sa Senado. Tignan mo kabastusan. Pero sir, That's disrespect. pero sir, yung legal steps po, meron na pong USAID development. Pinag-aaralan na magpa-file ang usurpation of authority labang kay Senator, yung nangangarap na maging senador na Mike Defensor. Pero may timeline ba yun, sir? Talaga yan. Kung when kayo magpa-file? Pag-uusapan ko ng majority in the next few days. Pero sa tingin namin, may talagang usurpation of authority dahil hindi naman siya miyembro ng Senado. Sir, anong message kaya ang lumalabas ngayon na walang minority senators na pumunta sa press con kahapon? Siguro naisip nila, na-realize nila na mali yung ginagawa ng mga yun at kalokohan na lang. Bakit isisipot doon, puro kasi nangalingan. Madali kasi magturo eh, di ba? Kung sino-sino na, may mga media na nga tinuro eh. Kasi para maging credible sila, iba na namang tinuro nila. Kaya sinasabi ko, hinahamon ko sila, pag may dokumento kayo something, let's go. Pero sir, iimbitahan niyo pa po? Wala naman kakwenta-kwenta, sasabihin, magtuturo lang dito, magpapasikat lang. May target date na ba sa next hearing? Sa after SONA. Thank you, sir. Wala na. Wala nang Blue Ribbon na hearing talaga dahil ang mga buhaya takot. Wala na yan. Tsaka yung Brave 18, di na daw nila ipatawag dahil wala daw ebidensya. Ano ba yung mga ebidensya? Ang daming mga video, mga picture. Yung testimonial evidence. Paano ipapatawag? Isabit ka. Anak ka na Bindalo, Erwin Tulfok. Mga Tulfok kasama sa Malitagang. O ito takot na duwag ka eh. Patawag nyo para malaman ang katotohanan. Yan ang sinasabi natin. Wala nang mangyayari dito sa flood control. Hintayin na lang natin si Inday Sara maging presidente. Duwag ang buang. O ito, pakinggan muna natin yung nag-deliver ng malita kay Erwin Tulfok. Ito yung wala daw siyang ebidensya. Na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan ang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po sa kabila lang po. Kapitbahay lang. East Green Hills. Yes. Okay. Ito yung nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang doon sa loob, mag-a-approve. Okay. Then, follow up ko lang, kung bakit sa Marios nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACT-CIS. Ang opisina ng ACT-CIS nasa Timog lang. Kaya Malapit lapit lang doon sa Marios Restaurant. Okay. Yung Marios nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit dun sa Circle. So andito lang yung Marios, kaya ganon. Okay. Alam mo ba? Kung alam mo, medium size estimate, mga magkano laman ng maleta na yun? Puta, ano pa bang ebidensya yan, Erwin Tulfok? Po, sir, estimated po yun, sir, ng 40 to 50 million, sir, ang isang 40 to 50 million. Okay. Yes po, sir. Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po kamag-anak yan, ha? Huwag na tayo doon kay George Garcia. Kawatan din yun eh.
Alam mo yung isa kasi nagsasalita, iba rin yung delivery niya kay Tulfo. So yung 8, iba rin yun. So ito sa kanila, dalawa yata, 10 na yata kay Tulfo. Nanginumin, mga kawatan talaga mga Tulfo, malita boys. Yung sinasabi ni Erwin Tulfo na sa mga media daw, kaya daw sinabi, para daw magiging totoo lang sinasabi ni Senador Marcolita, na yung mga nasa Senado daw. Walang sinabi ni si Senador Marcolita na sa Senado mga media tumanggap ng malita. Walang ganun eh. Iba po yung mga media na tumanggap ng malita, si Arn, ayan eh. At saka si Tulpok, ito, pakinggan natin si Tulpok. Narito oh. Simon Tulpok, kapatid ni Erwin oh. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey de Guzman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang no? Banat. Mag-react. Ulitin ko po wag natin pong kantsawan yung mga media rito kasi nabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, wag natin po silang bulihin. Sarge, basa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ako, sir. Go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng, ng PR. Small size na paper bag. Ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Kano yun, sir? Worth of 2 to 3 million. Yung sobre lang. Sobre. Yan ang maalala ko. Paper bag. Mayroon din ako na-deliveran minsan nga sa Senate eh. Minsan dito sa DWIZ building, City States, Stasyon Boulevard. Istasyon po yun Buti na lang, DWIZ. May sa Senate daw. Yung sa bahay po ni kung dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, 3 beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na... Sa mga media lang, okay na. So, yan na po yung sinasabi ni Erwin Tulfo. Kasi yung kapatid niyang hampas lupang si Tulfo na deliveran din. So, yung small size daw na paper bag. Alam mo yung paper bag na small size? Kasi yung large size daw, ganito daw sabi, mga nasa 10 million yung laman. So, paper bag, small size, 2 to 3 million yung laman. Sana all! So, every Thursday. So, every Thursday, tumatanggap si Tulfo, ayon sa Marinsa, ng 2 to 3 million. Sabihin lang natin 3 million sa loob ng isang buwan. So, tumatanggap si Tulfo ng 2 milyon. 2 milyon. 12 milyon. 12 million, sorry Bubo tayo sa mat. Hindi kasi tayo nakakita ng milyonis 12 million sa isang buwan kung every Thursday ang delivery. Ganong katindi itong si Tulfo. Kaya pala makadepensa sa gobyernong Marcos matindi. At makapagbanat naman sa mga Duterte sobra-sobra. Dahil naglimas din ng pera galing sa kaban ng bayan. Pera po yan ng mga Pilipino. Hoy, Tulfo, matanda ka na. Naman, mga kawatan pala kayo, sabi ng ex-marines. Ito nga ho yung sinasabi natin na sayang lang. Na kasi nandyan na nagsalita, matapang nagsasalita, kaso ang mga anak ng kagwang dinidiscredit kasi nga may ebidensya. Akala ko ba gustong matumbok yung kawatan, pero bakit lumabas po yung mga 18 na Marines, nagsisiwalat, may mga ebidensya, hindi ninyo in-entertain. Kasi nga, kayo tinatamaan. Siyempre, si Bindalo, Erwin Tulfo, siya mo yung Senate Blue Ribbon Committee Chairman,
hindi na po sila magpapaimbestiga. Patay na natin yung issue. So naligtas po sila ni Joel Villanueva, ang Judas, no, na pastor. Joel is Lord. Joel is Lord. Judas is Lord daw, sabi nila. Kaya ito mga kababayan, nakakalungkot dahil mukhang mauna na lang sa limot yung mga isiniwalat ng 18 Marines. Pero hopefully, pag si Vice President Inday Sara Duterte na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay maungkat muli ito. Kailangan magkaroon tayo ng hustisya, tayong mga taxpayer. O ito naman ngayon, dito sila nabisi. Senator Bongo, aarestuhin na daw dahil meron ng warrant of arrest. Galing sa ICC, ayon po mismo yan kay Kung Pulong Duterte. Ayon sa post ni Congressman Paulo Pulong Duterte, sabi niya ho dito, a highly reliable source informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and two former police officers have already been issued. Wala na ba talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggagamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinanggagawa ninyo? Huwag gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil sa pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lamang mapagtakpan ang mas malaking issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno ginagamit ng administrasyong ito sa paghabol sa kanilang mga kalaban sa politika. Galing sa ombudsman hanggat sa judiciary na nga nagpakatahimik para di mapag-initan ng mga Marcos. Sa lahat ng opisyal ngayon, kasi Bisaya, transitan sa Tagalog, diretso na. Sa lahat ng opisyal ngayon, na nagpakabulag-bulagan at nagbingi-bingihan para maging masaya ang administrasyong ito at isipin ninyo, sabi ni Punggoy, isipin ninyo ito. Kung maging mahimo nilang itugyan ang ilang mga kaalyadong karon, ano yung itugyan? Unsa kapakaha ang ilang buhaton kaninyo kung dili na mo mapostlan? Kung na-traidor ang kanilang mga kaalyado ngayon, paano pa kaya pagdating ng panahon kung hindi na kayo mapakinabangan? Siyempre, itapon na lang na parang basura. Sabi naman Kung Pulong Duterte, meron di umanong 18.49 trillion ang utang ng Pilipinas. Na sobrang laki na. Hindi na pera ng taong bayan ang ninanakaw, pati kinabukasan ng ating mga anak at apo ay nalalagay na sa alanganin. Hanggang kailan ba tayo magpakabingi at bulag sa nangyayari sa ating bayan? Ang kasaysayan ang nagturo na walang permanenteng kaalyado sa politika. Interest lamang ang permanente. At ang mamamayan, at sa mga mamamayan, ayaw ba ninyo, wag ninyong, sa Bisaya, ayaw ninyo tuguti nga mahimong himan sa politika ang hustisya. Ang balaod, kinahanglan patas, dili armas batok sa oposisyon. Los-los ninyo mga talawan og kurap, karma na lang amo. So karma na lang ang sa amin. Dito ko sa last second to the last portion, medyo nahirapan ako translate sa Tagalog Og sa katawhan ayaw ninyo tuguti. Sa mga mamamayan, huwag ninyong pahintulutan na maging himan o gahaman sa politika ang hustisya. Ang batas, kailangan patas. Hindi ito armas laban sa oposisyon. Ayan po. At least, hirap din mag-translate, no?
Good luck na lang. Kung ako naman po, Senator Bungo, kung meron akong ganitong nalalaman na meron na palang ICC warrant of arrest, siguro gayahin ko na ho itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi kahit naman hindi ka boboto dyan sa impeachment, laban kay Inday Sara, kung sabihin mo no, okay lang din naman. Kasi ang kailangan naman ng prosecution ay 16 votes na yes, 2/3. So kahit walang bumoto ng no, abstain sila, hindi nakakaboto dahil nga wala sila, doon pa din magmamatter sa 16. Kaya malabo po ang conviction. Kaya Senator Bungo, huwag kang magkumpiyansa dahil tuso ang kalaban mo. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.